pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Magandang umaga po mga kapatid. Panibagong araw po ito muli para magnilay-nilay sa salita ng Panginoon. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay mula sa Mark chapter 6 verses 30 to 34 and 53 to 56. Ito po ang sinasabi. The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. When they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. As soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. They ran throughout that whole region and carried the sick on mats to wherever they heard he was. And wherever he went, into villages, towns, or countryside, they placed the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Ito pong salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. So ito pong unang portion na binasa natin ay from the story of Jesus feeds the 5,000. I'm sure alam niyo na po yung story niya na yan. Tapos ito pong latter portion ay bahagi po ng storya ng Jesus walks on water. I'm sure alam niyo rin po yan. So, dalawa po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Number 1, Jesus as a shepherd, and number 2, Jesus as a healer. So, number 1, Jesus as a shepherd.
So, I'm sure lahat po tayo ang perception natin sa mundo ay magulo. In general, chaotic po ang mundo. Kaya nga po tayo may mga batas, kaya tayo may mga sistema, ay para maiwasan or at least at the very least mabawasan ang kaguluhan. Kasi pag wala pong governing system, it will be chaotic, anarchy. Ayun po yung inaaral sa social sciences. Pero tayo po mga Kristiyano, of course, we are governed by God, and syempre ang mga acts po natin ay nakabase po sa pananampalataya natin sa Kanya. So ngayon po, ang way po of governing ng Panginoon po ay iba-iba ng paraan kada tao. May ibibigay po sa atin siya mga sitwasyon na magbibigay sa atin ng solace, magbibigay sa atin ng gabay, magbibigay sa atin ng direction. Malaki po yung, or maaari pong hindi pare-pareho yan kada tao. Kasi katulad ko po, but I never thought na mapupunta ako sa field of music. Kahit tanungin niyo pa po yung mga kaibigan ko or pamilya ko. Hindi ko po inisip na mapupunta ako sa field na to. Pero napunta ako anyway. Kasi for me, music represents order. Because music is ordered. It is an ordered whole. So ngayon po, binigay po sa akin ito ng Panginoon, itong gift na to. And when I think of music, it soothes me. Parang organized ba? Parang ang ayos-ayos because kaya may conductor, di ba? Para iisa, para sabay-sabay. Kaya talagang it is really an ordered whole. So, for me, music represents order in the midst of a chaotic world. Ngayon, maaaring sa iba po yan. Hindi po kailangan music. Pwedeng, siguro may pinadala sa inyong mga tao na nung dumating yung tao na yun sa buhay nyo, naging maayos ang lahat. Nagkaroon ka ng comfort, nagkaroon ka ng parang relief kasi yung tao na yun ay nakatulong sa mga bagay-bagay sa paligid nyo. Wala pa ako binibigay na specific examples kasi hindi ko rin naman po alam kung paano tumatakbo ang buhay nyo. Pero I'm trying to think of it. Ano po tingin niyo yung binigay ng Panginoon sa inyo that represented order? And what is that thing na or person na who is that thing or who is that person na tingin niyo na pinadala sa inyo ng Panginoon para magswak lahat. Yung parang nung dumating yung bagay na yun or yung tao na yun, naging okay na lahat. Hindi naman perfecto, pero nagkaroon ng sistema, nagkaroon ng kaayusan. Ngayon, punta po tayo sa number 2, Jesus as a healer. Ngayon, pag sinabi pong healing, ang una pong pupasok sa utak natin physical or medical related. Pero it doesn't have to be that. Kasi sa totoo lang po, napakaraming kinds ng healing ng Panginoon. Well, isa na yun. Isa na po yung physical. Pero pwede ring emotional, mental, spiritual, and I think the list goes on. Kasi kanya-kanya rin po tayo ng sugat Kanya-kanya po tayo ng sugat sa buhay. And kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan. Kanya-kanya po tayo ng problema. Kanya-kanya tayo ng mga bagay na gustong solusyonan o ayusin. And para sa akin po, when we seek God and when we seek His goodness and His will, ang naiisip na lang po natin ay gawin ang tama. Kasi napakasimple po nung thought na yun, nung concept na yun, gumawa ng tama, do good, napakasimple. Pero in reality, napakahirap niya gawin. Aminin niyo po yan. Napakahirap gawin. Kasi may mga natural tendencies po tayo, mga tao. Pwedeng tinatamad tayo, pwedeng, ayoko kasi masarap to gawin.
or mas masarap gawin ito kaysa gumawa nito, mas masarap humila-hilata dyan kaysa action ng itong bagay na to. Pero in reality, ang dami po natin kailangan gawin. Pero madalas nakakaligtaan natin. Pero if we really want to make things right, let us seek God. And when we seek God, we should be as good and as honorable as we should be. Hindi ko po sinasabi na dapat maging perfecto tayo kasi wala pong perfecto. Wag po tayo mas stuck sa idea na gano'n na dapat, lalo na yung mga pagka nasa simbahan, kailangan ay umayos ka, nasa simbahan ka. Pero sa totoong buhay po, maski wala ka sa simbahan, umayos ka. At kahit nasa simbahan ka, hindi ka magiging santo. Kasi wala pong perfecto talaga. At para sa akin po I think we should also acknowledge our weaknesses and our shortcomings. Kasi pagka po puro positive sides lang ang tinignan natin, wala po tayong mararating. Kasi hindi po susolusyonan yung mga bad things, 'di ba? So dapat acknowledge, assess and act. Tatlong A yan. Acknowledge, assess and act. So yun lamang po. I hope na may mga I hope po na mapag-isip-isip tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, sa mga iniisip natin, sa mga gusto natin gawin. I hope re-evaluate po natin yung mga goals po natin sa buhay. Kung makakabuti po ba talaga ito para sa atin, para sa mga kapwa natin, para sa mundo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito para ma-remind kami sa kabutihan ninyo. At maraming salamat din po dahil tuwing nare-remind po kami sa kabutihan nyo, ay nare-remind rin po kami na meron rin po kaming capacity to be good. Sana po every time na may encounter kaming tao, may encounter kaming sitwasyon, maalala po namin na we were created in your likeness, and that means na we can do good and we can do something that can change the world. And Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga shortcomings namin, sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin sa inyo, sa mga tao, sa sarili namin, sa paligid, sa mundo, sa mga sitwasyon na hindi namin na solusyonan. Naway, bigyan niyo po kami ng malinaw na pag-iisip, ng good judgment, ng kaalaman, ng moralidad, ng dignidad, ng integrity, para po magawa po namin lahat ng mga kailangan namin gawin ng may kabutihan sa pag-iisip at may pagmamahal sa lahat po ng mga ginagawa namin, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa araw-araw, protektahan niyo po kami, at naway magkaroon po ng bunga lahat po ng mga ginagawa namin para po sa inyo, para po sa inyong mga tagapaglingkod, para po sa inyong mga minimisyon, para po sa kabutihan ng mundo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory.